Hi guys! Welcome back to my channel, Labapi TV, and for today's video, makikita nyo naman sa title kung ano yung gagawin ko dito sa video na. So, for today's video, magbibigay ako ng tip kung paano ko alagaan ng maayos ang buhok ko o kung paano yung ginagawa ko para maging maganda at ma-maintain yung pagiging healthy ng aking buhok. Wow naman! So, kung interesado kayo, for boys and girls ito, kaya sana tapusin nyo tong video na to para malaman nyo yung mga tips kung paano alagaan ng maayos ang buhok. So, ito po ay base lamang sa experience ko and isi-share ko lang to para makatulong din ako and malaman din ng iba kung paano nga ba ako mag-alaga ng aking buhok para maging healthy and para maging maganda ang aking buhok. So, let's start. So, as you can see, may buhok po ang Moments later. So, as you can see, may kulay po ang buhok ko. And yes, hindi po ako rebanded. May balak pa lang po ako magpa-reband this coming December. So, ayan, mini-maintain ko lang yung pagiging healthy at pagiging maganda ng buhok ko dahil ayan, gusto ko lang maging maganda ang buhok ko. Parang may naamoy ako hindi maganda. So, inaalagaan ko siya ng maayos. Kaya, sa mga ibibigay kong tip, sana makatulong to and sana i-apply nyo to sa inyo dahil makakatulong talaga to sa inyo. Totoo yan. Ligtas sa sakit. Bola lang yan. So, ayan. First tip natin. Huwag laging magsha-shampoo. So, yung ginagawa ko, hindi po ako araw-araw nag-shampoo. Every other day or 3 times a week lang ako mag-shampoo. So, ayun, kapag nag-shampoo pa pala ako, kunti lang, tapos sa scalp ko lang yan ilalagay. Yan lang sa scalp. Huwag po dito sa baba. Kasi nakakadry po talaga ng buhok ang pag-shampoo araw-araw. So, ang ginagawa ko kapag halimbawa gumagala kami ng asawa ko dahil nakamotor lang kami, mainit. So, feeling ko ang lagkit na ng buhok ko, ng ulo ko dito, tapos ang dami ng alikabok, ganun. Mag-shampoo ako ng isang sachet. So, ang ginagamit ko namin shampoo is Head and Shoulder para anti-dandruff. So, yun. Inuubos ko yung isang sachet niyan, tapos dito ko lang siya ilalagay, tapos i-massage ko lang siya. So, yung pag-massage ko pala, hindi yung kuko yung gagamitin. Ito lang po yung gagamitin. Ganyan lang. Hanggang i-massage nyo lang po yung buong ulo nyo. And, ayan. Kahit hindi nyo po siya ibabad. Basta, maramdaman nyo lang na nalinisan nyo na ng maayos yung buhok nyo. And, yan. Banlawan nyo na ng maayos. So, ayan. Basta massage nyo lang ng maayos. And, Kayo na nga kumausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? make sure na ma-shampoo nyo lahat ng part ng scalp. So, ayan. Dahil yung pag-shampoo araw-araw ay nakakadry po ng ating mga buhok. Hindi totoo yan. Ligtas. So, dapat hindi po tayo araw-araw mag-shampoo. Every other day lang or 3 times a week. And ako, ginagawa ko lang talagang shampoo talaga ako kapag gumala kami kahapon, tapos halimbawa ngayon maliligo ako, talagang shampoohin ko siya. Ayun, yun yung first tip natin. Tapos ayun nga yung second tip pala natin is, yun nga yung massage lang, huwag kuko yung ikukuskus, tapos huwag nyo siyang kukuskusin dito sa ilalim, dapat sa scalp lang talaga siya. So ayan, yun yung importante guys, kapag nagsishampoo ka, huwag mo siyang kukuskusin kasi mas lalo siyang magdadry, mag-freeze ang ating mga buhok kapag ganun yung ginawa niyo. So next tip is, ang ginagawa ko ay everyday akong nagko-conditioner.
everyday ako nagko-conditioner. Yung ginagamit kong conditioner is keratin. So, yun yung talagang gusto kong ginagamit sa buhok ko. Kasi ayoko ng cream silk kasi yung cream silk kasi sobrang lagit niya sa buhok. And oily. Sobrang oily. Tapos, yung paggamit ko din pala ng conditioner or keratin, dito lang po siya sa ilalim. Dito ko lang siya nilalagyan. And iwasan nyo pong malagyan yung scalp nyo ng conditioner. Kasi po, ang ating scalp is may natural oil po siya. Hindi po siya pwedeng malagyan ng anumang oil pa yan kasi mas lalo siyang maglalagkit. So, ayun. Kapag mag-conditioner po, sa ilalim lang. Tapos, ayun, yung ginagamit kong keratin, pag nagsha-shampoo ako, dun ko lang siya inuubos yung isang sachet. Pero kapag hindi po ako nagsha-shampoo, pag normal lang na keratin lang yung ginagamit ko pero hinahati ko pa siya. Hindi ko siya inuubos. So, bali sa baba ko lang talaga siya nilalagyan. And as you can see, diba, ang smooth ng buhok ko. And ang gaan niya, guys, ang gaan niya sa pakiramdam. So, ayun, yung third tip natin is everyday mag-conditioner. Pero sa mga boys, kahit hindi kayo mag-conditioner, okay lang. Pero kung gusto nyo, okay lang naman, pero dapat kunti lang and huwag nyo siyang ilalapat sa scalp nyo. Next tip is patuyuin muna bago suklayin. Kung pagkatapos nyo maligo, harap kayo sa electric fan or kasi ako hindi ako masyadong nagbo-blower kasi hindi rin advisable yung blower kasi mainit siya, so mas lalong ang tendency mas lalong magkakrak yung buhok. So ang ginagawa ko, hinahayaan ko lang siyang tumulo yung yung tubig niya, yung tubig kasi hindi naman masyadong na-absorb sa tuwalya kasi hindi ko rin siya masyadong kinukuskus ng tuwalya yun pa yung Yes, I don't know if this is true or false. sa ginagawa ko para hindi siya masyadong ma-stress and makuskus ng masyado. Kaya, ayan, nami-maintain ko yung healthiness and ganda ng buhok. Yabang nito. Kasi, yun yung ginagawa ko. Hindi ko siya masyadong kinukuskus ng tuwalya. So, hinahayaan ko lang siyang tumulo. So, minsan, lalagay lang ako ng dito, sapin, para hindi mabasa yung buhok ko. Basta hinahayaan ko lang siyang tumulo yung tirang tubig. So, kapag medyo tuyo na, saka ko siya susuklayin ng dahan-dahan. Kasi kapag basa pa siya, tapos sinuklay mo na, ang tendency, mas maraming manlalagas na buhok. Kasi matigas pa yun tapos pipilitin mong suklayin. So, ayun. Mas maraming hair falls. So, gawin nyo, patuyuin nyo muna sa electric fan or ako ginagawa ko, pinapatulo ko lang talaga siya. Saka ko siya sinusuklay. And promise, ang ganda ng result niya. Magaan siya sa buhok. Magaan siya and magaan sa pakiramdam. So, ayun. Yun yung 4th tip natin. So, yung 5th tip natin, next tip is wag laging nakatali. So, hayaan nyo lang siyang, sa mga girls to wag laging, and wag nyong i-stressin yung buhok nyo kasi isa pa yan sa nakakasira ng buhok. So, dapat relax lang din yung buhok natin. Wag laging nakatali. Hayaan nyo lang siya nakalugay. And kung naiinitan kayo, pwede namang magtali. Pero yung dapat na pantali is ganito lang siya. Especially sa mga rebonded. Wag nyo siyang itatali ng kung ano-ano or wag nyo siyang iipit. Kasi dun siya nasisira. So, dapat kahit nakatali siya, yung relax pa rin siya. So, ito, maganda to guys. Mura lang naman to kaya ito ang gamitin nyo. Huwag yung yung tela na pantali. So, yung special tip ko yun, yung dapat ganito yung pantali nyo kasi ito rin yung nakakaganda ng buhok and hindi siya nakakasira ng buhok kapag tinali mo siya. So, kapag binagad mo siya, maganda pa rin yung niya. Listen, look, and listen, and learn. So, ayun. Wag laging nakatali, guys. Hayaan nyo lang siyang nakalugay. So, tingnan nyo naman yung buhok ko. Hindi po ako rebonded, And,
may bleach pa yan. So, 'di ba kapag binibleach daw nabubuhaghag. So, thanks God, hindi naman buhaghag masyado yung buhok ko kahit may kulay. So, ayan. Healthy pa rin naman siya kahit hindi rebonded. Sana all. So, ayun guys, and hanggang dun lang po yung tips na may bibigay ko kasi yun lang naman talaga yung ginagawa ko sa buhok ko. So, sana may natutunan kayo and kung umabot kayo sa video ito. And congrats and thank you dahil natapos nyo yung video and nalaman nyo ko yung mga tips na binigay ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video ito, pa-thumbs up na lang and like, share, comment, tapos subscribe nyo rin yung channel ko and kung interesado pa kayo sa mga next vlog na i-upload ko, pa-subscribe na lang po ng channel ko. So, sana po nag-enjoy kayo sa video ito. So, thank you guys. Goodbye!